Araling Panlipunan, Quarter 1, Week 5 to 6. Teacher Jazz Patio. Magandang araw sa inyo mga bata. Handa na ba kayong makinig at matuto? Mabuti! Ako si Teacher Jazz Patio, ang iyong guro para sa araw na ito. Halika na at samahan niyo ako sa mundo ng Araling Panlipunan. Araling Panlipunan, Quarter 1, Week 5 to 6. Pag-aaralan natin ngayon ang paghihinuha ng konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago. Ngunit bago yan, halika, umawit muna tayo. Ang pamagat ng awit ay, halina't mag-aral tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto, maganda ng kayo. Halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig ang mga tenga nyo dito. Dapat tayo ay lagi ng alerto. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto, maganda ng kayo. Halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mayroon lamang tayong dapat tandaan. Una, ihanda ang lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 19. Ikatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Sa aralin ito, inaasahang makapaghihinuha ka ng konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga larawan ayon sa pagkasunod-sunod. Tumutulong ka ba sa mga gawaing bahay? Mabuti mga bata, dapat talaga tayong tumulong sa mga gawaing bahay. Ngayon naman ay tumungo tayo sa inyong tahanan. Iugnay natin ang paghihinuha sa pagtulong natin sa ating mga magulang habang nasa bahay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan at pag-aralan ang mga larawan. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkasunod-sunod ng pagprito ng itlog. Gawin ito sa kwaderno. Uulitin ko mga bata. Tingnan at pag-aralan ang mga larawan. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkasunod-sunod ng pagprito ng itlog. Gawin ito sa kwaderno. Maaari ring sa sagutang papel. Pag-aralan natin ang mga larawan mga bata. Unang larawan, ibinibigay ng bata ang itlog kay nanay. Pangalawang larawan, sila ay kumakain na. Pangatlong larawan, nilalagay ni nanay ang itlog sa kawali. Pang-apat na larawan, naglalagay ng mantika si
si nanay sa kawali. Panlimang larawan, nilalagyan ng bata ng asin ang itlog sa kawali. Ngayon naman, pagsunod-sunurin natin ang mga larawan sa pagpiprito ng itlog. Lagyan natin ng bilang isa ang unang mangyayari. Ano kaya ang unang mangyayari sa mga larawang ito? Lagyan naman natin ng bilang 2 ang sumunod. Lagyan din ng bilang 3 ang kasunod pang mangyayari. Lagyan din ng bilang 4 ang susunod. At bilang 5 ang panghuli. Napagsunod-sunod na ba ang mga larawan sa pagprito ng itlog, mga bata? Nalagyan nyo na ba ng bilang 1 hanggang 5? Mahusay! Gawain sa pagkatuto bilang 2. Piliin at isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Uulitin ko, mga bata. Piliin at isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, alin sa mga ito ang larawan na nagpapakita ng pangalawang yugto ng pagbabago sa siklo ng buhay ng isang paru-paro? Uulitin ko, mga bata. Alin sa mga ito ang larawan na nagpapakita ng pangalawang yugto ng pagbabago sa siklo ng buhay ng isang paru-paro? A. Chrysalis o pupa. B. Itlog. C. Paru-paro. D. Caterpillar o larva. Uulitin ko ang mga pagpipilian, mga bata. A. Chrysalis o pupa. B. Itlog. C. Paru-paro. D. Caterpillar o larva. Pangalawang bilang, alin sa mga ito ang larawan na nagpapakita ng pangalawang yugto ng pagbabago sa siklo ng buhay ng isang manok? Uulitin ko, mga bata. Alin sa mga ito ang larawan na nagpapakita ng pangalawang yugto ng pagbabago sa siklo ng buhay ng isang manok? A. Batang manok. B. Sisiw. C. Itlog. D. Matandang manok. Uulitin ko, mga bata. A. Batang manok. B. Sisiw. C. Itlog. D. Matandang manok. Pangatlong tanong. Alin sa mga larawan ang dapat mauna sa yugto ng buhay ng isang kamatis? Uulitin ko, mga bata. Alin sa mga larawan ang dapat mauna sa yugto ng buhay ng isang kamatis? A. Halamang kamatis. B. Buto o seed. C. Punla o seedling. D. Bunga ng kamatis. A. Halamang kamatis. B. Buto o seed. C. Punla o seedling. D. Bunga ng kamatis. Pang-apat na bilang, ano ang huling yugto ng isang palaka? Uulitin ko, mga bata. Ano ang huling yugto ng isang palaka? A. Batang palaka o froglet. B. Butete o tadpole. C. Itlog o egg. D. Matandang palaka o adult frog.
Nasagutan niyo ba ang mga tanong, mga bata? Mahusay! Ang paghihinuha ay salitang Tagalog na nangangahulugang matalinong paghula o pagbibigay ng opinyon sa mga pangyayari gamit ang mga patunay na makatotohanan sa pamamagitan ng matalinong pag-iisip at paghusga. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Ibigay ang nawawalang yugto ng mga pagbabago. Piliin ang inyong sagot sa kahon sa ibaba. Piliin at isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Uulitin ko, mga bata. Ibigay ang nawawalang yugto ng mga pagbabago. Piliin ang inyong sagot sa kahon sa ibaba. Piliin at isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Narito ang mga pagpipilian. A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Unang bilang. Ano ang nawawalang yugto ng kalabasa? A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Uulitin ko, mga bata. A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Pangalawang bilang. Ano ang pangatlong yugto sa siklo ng buhay ng isang palaka? A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Uulitin ko, mga bata. A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Pangatlong bilang. Ano ang pangalawang yugto sa siklo ng buhay ng isang manok? A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Uulitin ko, mga bata. A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Pang-apat na bilang. Ano ang unang yugto sa siklo ng buhay ng isang tipaklong? A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Uulitin ko, mga bata. A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Panlimang bilang. Ano ang pangalawang yugto sa siklo ng buhay ng isang lamok?
A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Uulitin ko mga bata. A. Itlog o egg. B. Buto o seed. C. Butete o larva. D. Sisiw o chick. E. Batang palaka o froglet. Nasagutan niyo ba ang nawawalang yugto mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Suriin ang mga larawan. Ang nasa bahaging A ay nagpapakita ng mga naunang yugto sa buhay ng isang tao. Uulitin ko mga bata, suriin ang mga larawan. Ang nasa bahaging A ay nagpapakita ng mga naunang yugto sa buhay ng isang tao. Sa hanay B naman ay ang paglalarawan ng mga maaaring naging bunga ng naunang yugto. Uulitin ko mga bata, sa hanay B naman ay ang paglalarawan ng mga maaaring naging bunga ng naunang yugto. Pag-aralan ang mga katangian nila upang mapagtambal mo ang angkop sa bawat isa. Uulitin ko mga bata. Pag-aralan ang mga katangian nila upang mapagtambal mo ang angkop sa bawat isa. Hanay A. Unang bilang. Ito ay isang larawan ng isang batang mahilig mag-aral. Ano ang maaaring maging bunga nito? A. Siya ba ay magiging isang basketballista? B. Siya ba ay magiging karerista ng kotse? C. Siya ba ay magiging isang doktor? D. Siya ba ay magiging isang atleta? E. Siya ba ay magiging isang mang-aawit? Uulitin ko mga bata. A. Siya ba ay magiging isang basketballista? B. Siya ba ay magiging karerista ng kotse? C. Siya ba ay magiging isang doktor? D. Siya ba ay magiging isang atleta? E. Siya ba ay magiging isang mang-aawit? Pangalawang bilang. Ito ay isang larawan ng isang batang mahilig kumanta. Ano ang maaaring maging bunga nito? A. Siya ba ay magiging isang basketballista? B. Siya ba ay magiging karerista ng kotse? C. Siya ba ay magiging isang doktor? D. Siya ba ay magiging isang atleta? E. Siya ba ay magiging isang mang-aawit? Uulitin ko mga bata. A. Siya ba ay magiging isang basketballista? B. Siya ba ay magiging karerista ng kotse? C. Siya ba ay magiging isang doktor? D. Siya ba ay magiging isang atleta? E. Siya ba ay magiging isang mang-aawit? Pangatlong bilang. Ang bata ay mahilig maglaro ng kotse-kotsehan. Ano ang maaaring maging bunga nito? A. Siya ba ay magiging isang basketballista? B. Siya ba ay magiging karerista ng kotse? C. Siya ba ay magiging isang doktor? D. Siya ba ay magiging isang atleta? E. Siya ba ay magiging isang mang-aawit? Uulitin ko mga bata. A. Siya ba ay magiging isang basketballista? B. Siya ba ay magiging karerista ng kotse? C. Siya ba ay magiging isang doktor? D. Siya ba ay magiging isang atleta? E. Siya ba ay magiging isang mang-aawit? Pang-apat na bilang. Ang bata ay mahilig maglaro ng bola. Ano ang maaaring maging bunga nito? A. Siya ba ay magiging isang basketballista?
B. Siya ba ay magiging karirista ng kotse? C. Siya ba ay magiging isang doktor? D. Siya ba ay magiging isang atleta? E. Siya ba ay magiging isang mang-aawit? Uulitin ko mga bata. A. Siya ba ay magiging isang basketballista? B. Siya ba ay magiging karirista ng kotse? C. Siya ba ay magiging isang doktor? D. Siya ba ay magiging isang atleta? E. Siya ba ay magiging isang mang-aawit? Panlimang bilang. Ang bata ay mahilig tumakbo. Ano ang maaaring maging bunga nito? A. Siya ba ay magiging isang basketballista? B. Siya ba ay magiging karirista ng kotse? C. Siya ba ay magiging isang doktor? D. Siya ba ay magiging isang atleta? E. Siya ba ay magiging isang mang-aawit? Uulitin ko mga bata. A. Siya ba ay magiging isang basketballista? B. Siya ba ay magiging karirista ng kotse? C. Siya ba ay magiging isang doktor? D. Siya ba ay magiging isang atleta? E. Siya ba ay magiging isang mang-aawit? Isa na namang masayang talakayan ang natapos mga bata. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako si Teacher Jazz Patio. Paalam!